Kidnapper yan. At kasabwat yan ni Francis Lloyd T. Chua. Siya ang mastermind lang lahat ng pagnanakaw. Ulitin ko, hanggang ngayon, mahigit 1 taon ko na sinasabi na si Lisa Marcos ay kidnapper. Dalawa ang pinakidnap niya at nagtulungan sila ni Francis Lloyd T. Chua na anak mismo ang kinidnap at tinulungan niya at kaya nila tinatarget si Sheena Makapinig, si distressed mother sa Belgium. Katulad ko, may death threat din yun. Dahil nahawak ni Sheena Makapinig ang iPad na naglalaman ng conversation ni Lisa Tanas at ni Francis Lloyd T. Chua sa kanilang illegal na transaksyon. Kung si Lisa Tanas ay kasabwat ni Francis Lloyd T. Chua, based on the declaration, statement, ng former partner ni Francis Lloyd Chua na si Sheena sa Belgium kung saan protektado siya ng Belgium, ng bansang Belgium at ang kanyang anak na kasama niyang dalawa at 2 minor de edad na kay Francis Lloyd T. Chua dahil pinakidnap ni Lisa at ni Francis Lloyd gamit ang ISAP, ang DFA, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Di ba? So yaan yan mga kababayan. Ang tagal ko nang in-expose sa inyo. Iniimbestigahan yan ng Senate. Sinabi ko yan kay Mangga. Kay Amy Marcos, buha ka ng inang kawatang pamilya. Sinabi ko sa kanya sa daig. Ay, kawawa naman. Ganyan-ganyan. May ginawa ba siya? I don't know kung siya pa rin ang Committee on Foreign Relations. Okay? Hindi ko pa na-review yung mga chairmanship nila. Puro katarantaduhan yan. Dapat panagutin yan. Teka lang. Tignan ko lang to. Yung sinasabi kong message. Okay? Okay. Kickbox. Ito, pahati. Dali lang, mga hitad. Nasaan ba ako? Okay, here we go. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Yan yung message. Yan yung picture ni Francis Lloyd T. Chua and Lisa Tanas. Saan galing yung picture na yan? Kita mo yung tsura ni Lisa Tanas, parang patay yung bunganga niya. Tignan mo, yung puki ng inang yan, dalawang yan. Message nila yan ni Yeye Vivas. Ayan, Yeye Vivas, Ayan, tagal natin yung number niya. Ayan, 322 yung number niya. Ayan, Anong sabi dyan? Okay, babalikan ko ulit. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Yung aking expose 2023 pa. At ngayon naglalabasan na ito mga kontraktor na ito. Etong mensahe na ito, naganap pa ito noong February 11. Okay? Ano bang date to? Teka, tignan ko lang this was February 11, 2022. Daming message. Nakita niyo ba tong message? Nakita mo ba to Francis Lloyd Chua kaya hinahunting mo si Sheena? Nakita mo ba niyo ba yung nasa ilalim yung mga ebidensya na yan? Mga ebidensya lahat yan, ayan mga message siya ni Francis Lloyd T. Chua at ni Lisa Tanas. Na Francis Lloyd Chua ay ang taong nasa likod ng Mac Builders. So this was 2022, itong message na pinapakita ko, ulitin ko ulit. February 11, bago pa umupo si Bangag. Sabi ni Yeye Vivas, dahil si Yeye Vivas ay sekretarya o asong ulol ni Lisa. Si Yeye lahat nakakaalam ng mga pangangawat, paglalasing, pag-addictus nitong mga pamilyang Bangag. Sabi niya, waiting for our sked lamb tonight. We'll let you know agad. Lamb kasi hindi pa siya ganap na First Lady ahas dito. Ang sabi nito ni Francis Lloyd Chua, okay Ma'am Ye, kung hi Fat Choy, may pinadala din akong tikoy kina Ma'am Lam. Please advise her. Ma'am Lam, okay? Tikoy, baka yung tikoy, baka may lamang baka may lamang diamante o ginto, okay? Tapos sabi ni Yeye, yes, happy Chinese New Year. Tapos sabi ni Yeye, hi Francis, Friday tayo next week in Forbes. February 11 at 10:30 a.m. Nag-meeting sila. Okay? F lahat, ha? Audience with them for 30 minutes. Ano ba sabihin nito? F lahat. Okay? Audience with them for 30 minutes. Tapos sabi ni Francis Lloyd Chua, mukhang swerte yan. Sige, thanks much. Nandun ka rin, I'll bring 2 companion if okay lang ni Lam. Bisaya kasi ito si Francis Lloyd Chua. Okay lang si Lam. Yes, sabi ni Yeye. We'll be there as I'm scheduling of other donors, Francis. Donors. So February, pinag-uusapan nila yung mga nag-donate sa campaign. Tapos ito isang message. Okay. Where you na po? Okay, sabi ni Yeye. Thank you very much. God bless you 1,000-fold for blessing me. Ano kaya binless sa kanya? Pera, tikoy, or we don't know. Stay blessed. We'll pray for your children's safety till you are reunited with them, FC. So,
yung pangingidnap nila, kasi kung totoong may basihan yung kaso ni Francis Lloyd Tichua laban kay Sheena, bakit kailangan gamitin si Lisa Tanas? Bakit kailangan makialam si Lisa Tanas na kausapin ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. noon pa lang? Oh, ano sabi ni Francis Lloyd Tichua? Thanks also, yeah, I will let you know if ma-file ko na yung case. By the way, please check schedule of Ma'am Lam next week. Nag-invite si Boss Charlie sa penthouse niya. Copy FC. Oh, ito ang sinabi ni Francis Lloyd Tichua. Hi, Ma'am Ye. Please advise lang pala na na-file ko na ang kaso ko for the kids. Baka naman mas-schedule na niya yung Turkish ambassador. Baka daw mas-schedule ni Lisa Tanas ang Turkish ambassador. Bakit kailangan ng Turkish ambassador? Kung ito ay tamang proseso, ganun ba ang pagpapile ng reklamo sa isang, let's say, sa anak o kaaway mo or whatever, dadali mo sa legal, punta ka sa korte. Hindi yung kausapin mo si Lisa Tanas para schedule yung Turkish ambassador. So gusto nilang ma-impluwensyahan ang Turkey, makipagsabuatan para illegal nila ma-extract yung mga bata. Sabi ni Francis, thank much. Tapos sabi niya, thanks much. Tapos the week after, present tayo doon sa plan natin kay Lam. May plano sila. I don't know kung anong plan yon. Sabi ni Yeye Vivas, na Chief of Staff ni Sandro Marcos, na nagkaroon na rin ng bahay, nakabili ng bahay, wala pang isang taon si Marcos Jr. Kaya nga, Senator Marcoleta, isama mo itong Chief of Staff at si Sandro Marcos sa investigasyon. Hindi lang kayo nakatuto kay Diskaya. Oh, sabi ni Yeye. Sabi niya, Yeye lang kasi tinawag siyang Ma'am Yeye yata. Hehe, praying makauwi na your kids. Kita mga putang ina to, nagpe-pray pa, nagdadasal pa, ginagamit ang pangalan ng Diyos. Nagdadasal pero ang pinag-uusapan nila kidnapping. Nakita nyo? Dasal-dasal daw ang pinag-uusapan na praying for your kids. Pero ang plano nila to kidnap this 2 kids. Watching from Sagada, Olaget Alisep Putin. Oy, I was there in Sagada. May beautiful memories ako dyan nung college days ako. Dyan sa Bondok, yun sa mga falls. Yung falls na parang may mga chocolate shape. Anong pangalan na yun? Tapos parang may mga boobs. Nakapasok ako dyan. I was like, what? Wala pa ako 100 pounds nung ako yung nag-aaral. So, payat na payat ako. Pasok na pasok ako sa mga cave dyan. Olaget. Continue natin. Sabi dito, yeah, with the, sabi pala ni Yeye Vivas, praying na makauwi na your kids. Anong sabi ni Francis Lloyd Tichua? Yes, with the help of Lam. Nakita nyo, maliwanag yan. Yes, with the help of Lam. Maliwanag sa tulong ni Lisa Tanas. Bakit? Husgado ba si Lisa? Siya ba ang husgado? Judge ba siya na magsasabi na okay, ang kaso ay pabor kay Francis Lloyd Tichua. Ang sabi ni Yeye, kindly send me WhatsApp or Signal please. Okay, ganyan. So then ito ang picture na sinend. Ayan po si Francis Lloyd Tichua. Yan, kaya yan iniwanan ni Sheena kasi hinahabol din siya ng mga contractor. Kung napanoodin nyo ang aking interview kay Sheena, wala silang peace of mind. Dahil naka-bulletproof, I think yung bahay nila bulletproof. Hindi ako kung tama ang pagkakaalala ko. May part ng bahay ba bulletproof? Takot na takot si Sheena dahil hinahabol sila ng mga kalaban nila sa negosyo din. Bakit ka naman hahabulin ng mga kalaban mo, mga kapwa mo contractor, or I don't know kung sino naghabol sa kanila. Dahil sinasabi ni Sheena na illegal ang negosyo ni Francis Lloyd Tichua. Bakit alam ni Sheena? Kasi partner sila. At commerce at kung di ako nagkakamali, accounting ang kurso ni Sheena. So part siya ng business. So alam niya ang mga in and out ng pera, 'di ba? Kaya nga siya umalis Dahil 'di ba doon sa interview niya nagnako itong si Francis Lloyd Tichua na tama na hindi na siya makikipag illegal na business sa gobyerno kasi parang nagbigay ng kondisyon si Sheena nung sila okay pa na pwede ba itigil na muna yung pagnangangawat, yung mga illegal na kontrata mo sa gobyerno, pagsabwatan, kasi mga anak natin lumalaki, ayoko ng ganitong klase buhay, napatago-tago tayo, hindi ko alam, yung mga anak ko, sabi niya, mapapatay or naka-bulletproof, at hindi sila makagalaw. Yan yung reason, kaya iniwanan yan si Francis Lloyd Tichua. At hawak ni Sheena ang mga ebidensya. Kaya the moment na wala yung mga bangag na yan, yari ka, Francis Lloyd Tichua.
Yang perang yan na nakukuha mo sa mga kontrata sa gobyerno, sa pakikipagsabwatan ni Lisa Tanas, hindi kayo forever na yan na nandiyan. Kaya yung mga drama ni Lisa ngayon na mahiya naman kayo, kaputahan yan. Isang kasinungalingan yan. Mahiya naman kayo. Ano pang sabi niya dito? Tignan natin yung balita. Binalita, di ba? Okay. Katulad nito. Sabi ng balita, sabi ni Clarissa Taratara, ni Claire Castro. Clarissa Castro. Okay. FL na biktima rin ni Diskaya. Yan yung headline nila. Okay? Yan yung headline nila. Sabi, ibinunyag ng Malacanang na maging ang proyekto ni First Lady Liza Tanas, Bartek, Tawatan, Smuggler, Kidnapper, Lasinggera, Tsoktsackera, Addictus, ang dami niyang pangalan. Yan. Ay naging biktima ng kumpanya ng mga Diskaya. Personal na ipinakita ni Palace Press Officer Clarissa Taratara sa media ang gusali ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na maraming depekto at dapat ay natapos noong September 4, 2025. Ang kontraktor ng proyekto ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, isa sa mga kumpanya ng mga Diskaya. Sabi ni Castro na ang proyekto ay pinondohan ng 107,983,255 na sinimula noong January 2025. Ito lang. Subalit, hindi natapos ngayong September 4 at mababa ang kalidad ng pagkagawa. Dahil dito kaya galit at dismayado si First Lady Liza Tanas dahil sa hindi natapos ang proyekto. Ulit, sabihin ko, kaululan yan. Okay? Dahil kung totoo, okay, dapat nireklamo na, pinailan sana nila lang kaso, hindi sa social media. Ulitin ko, hindi naman sila ordinaryong citizen na magwakak-wakak lang dyan sa social media. They have the power. Okay? Sabi ni Herbert Conde, ayaw na yata bumaba ni Bangag sa pwesto. Kaya nga, sabi ko ngayon, kung gusto nyo, Senator Marcoleta, ayun na lang tayo manawagan, ano? Sabi ko nga, imbestigahan yan. Okay? Ala na, kawawan talaga kayo. Kaya si Saldico, it's either pinatakas, hindi it's either, for sure, pinalayas nila yan para hindi mapatawag yan sa Senado.